At ayan, sabi po sa ating balita dito ay XRP at $100 or $589. Here's why market cap is not a limiting factor. Ayan, pag-usapan po natin dito ang isang napakainit na paksa dito sa mundo ng cryptocurrency. At yan po ay ang usapin tungkol sa mga malalaking price targets para kay XRP na umaabot po ng $100 o kaya naman ay ang tanyag na $589. Madalas po nating marinig ang mga kritiko na nagsasabing imposibleng maabot ang mga numerong ito dahil daw sa tinatawag na market capitalization. Pero ayon po sa crypto analyst at developer na si Bird, ang ganitong reaksyon ay nakabase lamang sa maling pag-unawa kung paano talaga gumagana ang market cap at kung paano po pinapahalagahan ang mga digital assets sa paglipas ng panahon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang mga pananaw at ipapaliwanag kung bakit ang mga lumang panuntunan sa valuation ay hindi na naaangkop sa modernong financial landscape ngayon. Kaya bakit ba laging mali ang tingin ng tao sa market cap ni XRP? Ayon po kay Bird, ang karaniwang pagkakamali ng mga tao ay ang pag-aakala na ang market capitalization ay ang kabuuang halaga ng pera na talagang inilagay o ini-invest sa isang asset. Sa katunayan, ang market cap ay kinukuha lamang sa pamamagitan ng pag-multiply ng huling presyo ng pagbili o last traded price sa circulating supply nito. Ibig sabihin, hindi po ito literal na cash na nakatabi po sa isang vault. Ngayon sa aking opinion, napakalaki ng kinalaman nito sa kung paano natin tinitingnan ang takbo ng market ngayon. Kadalasan kasing ginagamit ng mga tao ang market cap bilang isang harang o limitasyon para sabihin hindi natataas ang isang crypto. Pero ang totoo, ang mga presyo po sa market ay tinatakda sa pamamagitan ng margin. Ibig sabihin nito kahit po sa pamamagitan lamang ng maliit na bagong capital o pondo na papasok sa market, maaari na nitong itulak pataas ang kabuuang valuation ng isang asset ng napakalaki. Kung gagamitin po natin ang lumang pananaw na kailangang pumasok ang $1 trillion ng sabay-sabay bago umakyat ang presyo, hindi po natin maiintindihan ang totoong mekanismo ng supply at demand. Sinasabi po ni Bird na ang pag-dismiss sa mga malalaking price targets ng XRP dahil lang sa market cap ay nagpapakita lamang ng kakulangan sa pag-unawa kung paano po gumagana ang mga modernong market ng finance ngayon pong taong 2026. Ngayon ay paano naman po babaguhin ng XRP Ledger ang mundo sa susunod na dekada? Ayan, huwag po nating tingnan sa XRP base lamang sa kung ano ito ngayon. Ayon po kay Bird, dapat nating suriin ang XRP Ledger base sa kung ano ang maaari nitong maging itsura sa susunod na 5, 10 o 20 taon. Inilarawan po niya ang isang hinaharap kung saan ang $1 trillion na halaga ng mga tunay na asset o real world assets gaya ng government bonds, corporate debt, equities, real estate, commodities, private credit, stablecoins, at money market funds ay direktang mag-ooperate on-chain. Sa aking opinion, ang hinaharap na ito ay unti-unti nang nagiging realidad ngayong taon. Hindi na lamang ito simpleng speculative token na ginagamit sa mabilisang bintahan. Sa pag-unlad ng mga decentralized exchanges, automated market makers, institutional lending, at mga transaksyong pinapagana po ng AI, ang XRP Ledger ay lumalaki bilang isang buong financial ecosystem. Kung sakaling mangyari po ang ganitong klaseng malawakang integration,
Ang halaga po ni XRP ay hindi na manggagaling sa simpleng speculation ng mga traders. Ito na ang magsisilbing pangunahing asset na susuporta sa isang napakalaking infrastructure na gagamitin ng mga bangko, institution, negosyo at mga investors sa buong mundo. Ang paglipat na ito mula sa traditional system patungo po sa on-chain finance ang tunay na magbibigay ng pangmatagalang halaga sa network. Ngayon ay paano po maglalaro ang supply at demand sa hinaharap na presyo? Binigyang din ni Bird ang pangmatagalang halaga ni XRP. Ayan, ni XRP kung saan ay nakasalalay po sa simpleng batas ng supply at demand. Dahil sa XRP ay may limitadong supply o finite supply, ang patuloy po na pagdami ng mga participant mula sa retail investors, financial institutions, corporations, exchange-traded funds o ETF, mga bangko at liquidity providers ay lalong magpapasidhi ng kompetisyon para makuha ang mga natitirang tokens. Sa aking opinyon, napakahalagang tandaan na hindi lahat ng umiiral na XRP ay laging aktibong nakalagay sa mga exchanges para bilhin. Ang malaking bahagi po nito ay posibleng nakalak sa mga liquidity pools, ginagamit bilang collateral para sa mga pautang, nakasecure sa loob ng mga institutional ETFs, hawak ng mga pangmatagalang investors o kaya naman ay tuluyan ng nawala. Habang patuloy na nauubos po ang liquid supply sa market, habang tumataas naman ang demand mula sa iba't ibang panig ng mundo, natural lamang na a-adjust pataas ang presyo ng bawat token. Dagdag pa rito ay pinaliwanag po ni Bird na ang mga malalaking institution ay nangangailangan ng malalim na liquidity para sa malalaking halaga ng mga transaction. Sa pamamagitan ng mas mataas na valuations para sa bawat XRP, mas magiging efficient ang network sa pagpapatuloy ng malaking halaga ng pera nang walang nagiging aberya. Isa pong magandang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga korporasyon sa mga digital asset para magbayad ng mga empleyado sa ibang bansa ng instant, kung saan ang mataas na halaga mataas na halaga bawat token ay nagbibigay daan para mas madaling maigalaw ang bilyong-bilyong dolyar sa isang iglap lamang. Ngayon ay ano ba ang mga kinakailangan para maabot po ang $100 o maging ang $589? Bagamat si Bird ay nananatiling napaka-positibo sa hinaharap ni XRP, inamin niya na ang pag-abot sa mga presyong gaya ng $100 o maging $589 ay mangangailangan ng pambihirang antas ng pag-unlad at pagbabago sa buong industriya. Hindi ito mangyayari sa isang gabi lamang at nangangailangan po ito ng seryosong pundasyon. Sa aking opinyon, masasabi kong sang-ayon ako na ang mga numerong ito ay napaka-ambisyoso. Ngunit hindi ito imposible kung susuriin natin ang lawak ng pagbabago sa market. Ayon po kay Bird, ang pag-abot sa $100 na valuation ay malamang na nakasalalay sa malawakang institutional adoption ng XRP Ledger, isang tokenized asset market na umaabot po sa $1 trillion, patuloy na paglago ng RLUSD at iba pang on-chain assets, global pandaigdigang kalinawan, global clarity sa regulasyon o regulatory clarity, malalim na liquidity at pagkakaroon po ng 10 milyon na mga XRP holders sa buong mundo. Samantala, ang pag-abot naman sa mas mataas na target na $589 ay mangangailangan ng mas matinding antas ng adoption. Ayan, kung saan ang XRP Ledger ay magiging isa sa mga nangingibabaw na financial networks sa buong mundo na sumusuporta
sa 10-10 trilyong dolyar na halaga ng mga tokenized assets at activities na pang-ekonomiya, kasama po ang daang-daang bilyon ng mga active users. Malinaw na sinabi ni Bird na ang mga resultang ito ay ambisyoso at hindi po garantisado. Gayunpaman, ipinapakita po ng kasaysayan na ang mga industriya na minsan ay tinawag na hindi po makatotohanan ay kalaunang ding naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman mas makatuwirang suriin si XRP base po sa pangmatagalang potensyal ng network nito kaysa sa paglilimita ng ating mga inaasahan sa kasalukuyang papel nito sa market. At ayan sa kabuuan, ang usapin po tungkol sa market cap na ito at ang mga malalaking target na presyo para kay XRP ay nagbubukas ng ating mga mata sa kung paano talaga umuusad ang makabagong ekonomiya. Ang mga pananaw na ibinahagi ni Bird ay nagpapakita ng mga limitasyon na madalas po nating iniisip ay kadalasang bunga lamang ng tradisyonal na pag-iisip. Sa pag-unlad po ng XRP Ledger, ang pagpasok ng mga institution at ang pagbabago sa paraan ng pagpapahalaga sa mga digital assets, ang hinaharap po ni XRP ay nananatiling puno ng malaking potensyal. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.